Ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay isang heartthrob. Ang aking kasintahan ay napakayaman. At ang aking ama ay may-ari ng isang kumpanya. Ngunit ako ay kinukutya ng mga tao. Lumipat si Sabrina sa bansa upang mag-intern sa kumpanya ng kanyang ama. Noong araw na yon, nagsuot siya ng custom-made na floral dress na pinagtawanan lamang ng mga kasamahan niya. Pumasok ka ba sa trabaho na suot ang damit ng lola mo? Ano? Naguguluhan si Sabrina. Ito ay malinaw na bagong uso sa taong ito. Pero dahil sa matabil na bibig, hindi siya mapakali na makipagtalo sa mga ito. Pumasok siya sa kumpanya bilang assistant sa departamento ng disenyo. Lahat ng kasamahan niya ay bihis na bihis. Ngunit si Zoe, ang partikular na nakakuha ng kanyang pansin. Halos lahat ay nagtipon sa limitado nitong edisyon na LV bag. Pinaulanan ito ng papuri. Wow, Miss Murphy, ang mahal ng bag na ito. It's going for 500,000 online. What a coincidence. Binili ni Sabrina ang limited edition na bag na yun pagkabalik niya sa bansa. Sinabi sa kanya ng sales assistant na nag-iisa lang ito sa buong Asia at na-secure niya ito. Kaya saan ang galing ang bag ni Zoe? Sa ilalim ng liwanag, ang metal na zipper ng bag ay mahinang nagsiwalat ng isang string ng English letter na SH. Hindi ba yun ang maikling pangalan na binayaran niya ng dagdag para magkaroon ng ukit? So, she tentatively asked, saang pamilya galing si Zoe? Sandaling natigilan ang lahat. Pagkatapos, ay kinutya siya ng mga ito. Saan pa? Siya lang naman ang anak ng may-ari na kumpanya. Totoong ang tatay ni Sabrina ang may-ari na kumpanya. Pero kailan pa siya nagkaroon ng kapatid na iba ang apelyido? Hindi kaya nagkaroon ng affair ang tatay niya? Ngunit umuwi ito araw-araw. At ang relasyon nito sa nanay niya ay tila mapagmahal. Nataranta si Sabrina. Naalala niya ang kaparehong bag na nabahira ng kape. At ipinadala niya para malinisan sa loob ng 10 araw. At matagal na simula nang huli niya itong makita. Habang nakaupo at nagmumuni-muni, napansin niya ang isang rosewood isa sa tabi ni Zoe. Sa sulok ay may partikular na marka ng kagat. At ang gilid ay bahagyang nagpakita ng isang string ng mga letrang SH. Naalala ni Sabrina noong isang taon, binigyan siya ng daddy niya ng rosewood isa na kinagat ng kanyang alagang aso. Nag-aatubili niyang hiniling sa kasambahay na itabi ito sa utility room. Pero paano napunta kay Zoe ang isang na tinapon niya? Habang nakatingin si Sabrina sa isa, ang opisina ay sumabog sa pananabik. Wow, nakauwi na si Adrian sa bansa. At may concert siya sa Okada ngayong Biyernes ng gabi. My national heartthrob is finally back. Kailangan kong mag-book ng ticket kaagad. Natigilan si Sabrina dahil Adrian din ang pangalan ng kanyang kapatid. Adrian, sino siya? Pansamantalang tanong niya. Naalala ni Sabrina na ang kanyang kapatid ay kumuha ng milyong-milyong pera. 2 taon na ang nakalipas. At nangakong gagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa ibang bansa at babalik sa bansa na may kaluwalhatian. Siyempre national heartthrob siya at naging sensation sa bansa last year. Napakagwapo niya at talented. Balita ko nasa ibang bansa siya at bumalik siya dito para i-develop ang kanyang career. Bakit, Sabrina? Wala bang internet sa pinanggalingan mo? Ang tanong ni Sabrina ay humugot sa pangungutya ng mga empleyado. Kung tutuusin, kakabalik lang ni Sabrina mula sa US. Kaya wala siyang panahon sa mga chismis sa entertainment industry. Pero mas ikinaintriga niya kung naging celebrity nga ba ang kanyang kapatid. Nang sandaling iyon, ang isang kasamahan na nagngangalang Mina ay lumingon sa screen ng kanyang computer at tumingin ito sa kanya ng may awa at pakikiramay. Sabrina, tingnan mo. Hindi ba't napakagwapo ni Adrian? Nang makita ni Sabrina ang mukha, natigilan siya. Hindi nga ba't sarili niyang kapatid iyon? Ang tinatawag nitong career ay nasa entertainment industry. Noong oras na yun ay nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang telepono. Sab, pinadalhan kita ng concert ticket.
Makakapunta ka ba para panoorin ako sa Biyernes? Bago pa makapag-react si Sabrina, mahinang nagsalita si Zoe. To be honest, kahit malayo si Adrian sa bansa, kalahating taon niya na akong nililigawan. Ang mga salita ni Zoe ay parang bomba. Nagdulot ng kaguluhan sa mga empleyado. Wow, hindi ko ini-expect na napakaraming admirer ni Miss Murphy. Ang balitang ito ay magiging front page sa Entertainment News bukas. Tatanggapin ba ni Miss Murphy ang panliligaw ni Adrian? A-attend ba siya ng concert? Napatulala si Sabrina. Kailan pa naging kakaiba ang tipo ng kanyang kapatid? Sana ay manahimik na ang lahat. Ititreat ko na lang kayo ng milk tea mamaya. Nakangiting sabi ni Zoe sa lahat. Nang iabot kay Sabrina ang telepono, napatitig siya sa screen na puno ng milk tea. Hindi siya sigurado kung magpapatuloy. Sabrina, saan ka ba nanggaling? Hindi ka pa ba nakakainom ng milk tea? Sabi ni Zoe na may bahid ng sarcasm sa kanyang mga salita. Sa pagugol ng mahabang panahon sa Harvard University, talagang hindi masyadong nagmi-milk tea si Sabrina at saka wala siyang interest. Natanggapin ang alok ng isang taong hindi sincere, gaya ng potensyal nitong maging hipat. Talagang hindi ako umiinom ng milk tea. Malamang hindi ko magugustuhan. Pakipasa na lang, salamat. Tumawa ang isang empleyado. Talagang hindi pa nga nakakapag-milk tea si Sabrina. Maaaring sa isang sulok ng kabundukan siya nanggaling. Pagkatapos ng walang silbing daldalan, nagpatawag ang pinuno para sa isang pulong ng departamento. Bago ang pagpupulong sa susunod na linggo, ang lahat ng mga assistant dito ay dapat na magsumiti ng isang panukala sa disenyo ng architectural ng aklatan para suriin ang kani-kanilang mga taga-disenyo. Ang disenyo ni Zoe ay walang alinlangan na pinakamahusay. Siya ay nagtapos sa pinakamahusay na university. Ang kanyang practice ay nangunguna. Tama ba ang narinig ni Sabrina? Nang mag-apply ang kanyang kasambahay, sinabi nito na ang anak na babae ay nabigo na makapasok sa kolehiyo. Dahil ang bayad sa pagsasanay ay napakataas at kinailangan niyang kumuha ng maraming trabaho upang kumita para sa matrikula. Mali kaya ang iniisip niya sa relasyon ni Zoe sa kanyang kasambahay. Pero paano napunta kay Zoe ang drawing board? At ang kanyang Louis Vuitton na bag? Ikaw, Sabrina, saan ka nagtapos? Sa isang universidad sa Kanayunan. Pero hindi ito isang diploma mill. Desperado ka talaga sa kakapalan ng mukha mo. Hindi pinansin ni Sabrina ang kanyang mga narinig at nagsimulang mag-isip ng idea sa disenyo ng library. Samantala, muling naganap ang kaguluhan. Nakatanggap pala si Zoe ng isang malaking bouquet ng rosas. Ito ay matingkad na pula at may maliliit na ilaw. Zoe, sinong mayaman ang nagkakandarapang humabol sa iyo sa pagkakataong ito? Munti ko nang makalimutan na Valentine's Day ngayon. Ang aga mong nakakuha ng regalo. Nakakainggit ka. Ito ang nag-iisang anak na lalaki ng Gacoyla Real Estate na nagngangalang Sandro. Ano? Nalito si Sabrina. Muli siyang nabigla pagkatanggap niya ng bank notification. Dear VIP customer, ang iyong account na nagtatapos sa 000 ay na-credit sa 500,000. At ang WhatsApp message from Sandro. Sabrina, nakahanda na ang Valentine's gift. At pinadalhan mo na kita ng pera. Nakapagpabook na ako sa restaurant para ngayong gabi. Susunduin kita sa oras. So, ano nga ba ang relasyon ng boyfriend ko at ni Zoe? Bago pa makapag-isip, sumugod ang mga kasamahan niya sa window ng kumpanya para panoorin ang eksena. Wow, yan ay isang tunay na Maybach. Salamat kay Zoe. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ng malapitan ang ganyang sasakyan. Ang tagapagmana ng pamilya Adams ay mukhang napakagwapo sa suot niyang suit at ang malaking gintong rilo ay napakakina. Nabalitaan kong kalahating buwanan niyang nililigawan si Zoe. Sinusundo niya ito mula sa trabaho araw-araw gamit ang isang Maybach. Napaka-attentive niya. Sandali lang. Si Sandro Adams.
ay palaging kinaiinisan ang pagsusuot ng mga suit at hindi kailanman nagsuot ng gold na relo. Nagmamadaling dumaan si Sabrina sa karamihan at tumingin sa ibaba. At nakita niya ang isang pandak na matabang lalaki na may makintab na noo, na dahan-dahang naglalakad patungo sa isang Maybach na nakaparada sa tabi ng kalsada. Ang ginto nitong relo ay kumikinang sa sikat ng araw. Siguradong hindi si Sandro Adams ang figura at kasuotang iyon. Sab, bakit ka ba nakikipagsiksikan? Siya nga pala, walang mayaman sa pinanggalingan mo. Nagsusumiksi ka ba para buksan ang iyong mga mata? Siya ang tagapagmana ng pamilya Adams, isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Si Zoe lang ang pinakamaswerteng babae at handang pakasalan ni Sandro. Ang mayamang tagapagmana ay nakikipagkompetensya sa ibang manliligaw ni Zoe para makuha ang puso niya. Hindi lang ang pagkatao ko ang kinuha ni Zoe, kundi niloko niya ang kapatid ko. At nagsinungaling siya sa panliligaw sa kanya ng boyfriend ko. Sabrina, gusto mo bang kumain ng tanghalian sa cafeteria? Sa oras ng tanghalian, tinanong ako ni Mina na may halong simpatiya. Pinagmamasdan niya habang mabilis kong inilalabas ang aking lunchbox. Wala itong laman kundi mga gulay at walang kahit isang piraso ng karne. Isib mo ang pagkain mo para sa hapunan. Mas epektibo ang pagdadayet sa gabi. Ngunit hindi sinusubukan ni Sabrina na magbawas ng timbang. Masyado na siyang maraming nakain karne noong panahon niya sa universidad. Iniisip pa lamang niya ang tungkol sa 4 na taon na pagkain ng beef, caviar, baboy, karne ng tupa, at malalaking inihaw na isda ay parang masusuka siya. Hindi siya makatanggi sa kabaitan ni Mina. Sinundan niya ito sa cafeteria ng kumpanya. Dahil nakaplano ang isang malaking hapunan, kasama ang kanyang kasintahan sa gabing iyon, isang plato lang ng letsugas at pritong asparagus ang kinuha niya. Pagkatalikod niya, muntik niyang mabangga si Zoe. Sarkastiko siyang kinutya ni Zoe. Ilayo mo sa akin ang tray mo. Kapag natungisan mo ang damit kong Dior, kailangan mo mag-ipon ng maraming buwan para mabayaran ako. Nang makita ni Sabrina ang baluktot na mga letra at maluwag na mga sinulid sa damit ni Zoe, agad niyang nakilalang peke iyon. Zoe, ang damit na suot mo ay mula sa 3 taon na ang nakakaraan at ang peking version ay hindi angkop sa iyong figura. Ang original price ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 250,000. Anong pinagsasasabi mo? Tiningnan siya ng masama ni Zoe. Pero bago pa matapos si Sabrina sa pagsasalita, ay hinila na siya ni Mina. Inilagay ni Mina ang isang plato ng nilagang baboy sa harap niya. Samahan mo akong kumain. Ang pagkain mo ng gulay ay hindi sapat. Sabrina, alam ng lahat ang koneksyon ni Zoe. Unang araw mo pa lang sa trabaho, huwag mo siyang pakialaman. Mina, sinong nagsabi sa'yo na anak siya ng CEO ng kumpanya? Di ba Murphy Group ang kumpanya natin? Siya mismo ang nagsabi. At siya lang ang may apelidong Murphy sa department namin. Muntik nang makalimutan ni Sabrina na ipinangalan ng kanyang daddy ang kumpanya ayon sa apelido ng kanyang mami upang ipakita ang pagmamahal. Ang pagmamayabang ni Zoe ay halos hindi umabot sa katotohanan. Hindi siya dumaan sa interview. Inayos lang nila para makapagsimula siya. Hindi ba tanda yan ang pagkakaroon ng koneksyon? Hininaan ni Mina ang kanyang boses at tumingin sa paligid bago bumulong. Naalala ni Sabrina ang kalbong designer mula sa umagang meeting na kung tumingin kay Zoe ay talagang komplikado. Ang pagkakaroon ng koneksyon ay malamang na tumutukoy sa kalbo na taga-disenyo. Pagkatapos ng tanghalian, nagtimpla ng kape si Sabrina at umupo sa harap ng kanyang computer at tumutok siya sa pagguhit. Sabrina, kaninong termos ang ginagamit mo? Sa lola mo? Nang tumingala si Sabrina, nakita niya si Zoe na nakatingin sa kanyang termos nang may kasiyahan at ang buong opisina ay napuno ng tawanan. Ang kanyang termos ay maaaring pangit, ngunit ito ay mahal at pinananatili na ang tubig ay laging mainit. Sa maraming bansa, ang mga tao
ay hindi karaniwang umiinom ng mainit na tubig. Kung wala ang termos na yon, nanginginig sana siya sa nagyayelong panahon. Oh, bilingual mode ang computer mo. Don't worry. Alam naman nating lahat na ang tao dito ay college graduate. Sino ang hindi nakakaalam sa konting bilingwa? Tahimik na tumitig si Sabrina sa screen ng kanyang computer. Natulala siya sa kamangmanga ni Zoe. Hindi ito bilingwa. Ito ang operating language ng computer. Nang itama niya si Zoe, ang mga mata nito ay nandilat sa kanya. At ang ngiti ay nahinto. Oh, computer mo. Pinasadahan ni Zoe ng kamay ang pinakabagong Apple computer casing ni Sabrina. Isang knock-off na Apple, tama ba? Ang mga Apple computer ay walang touchpad na walang kumikinang na puting ilaw. Sumulyap si Sabrina sa mesa, kung saan ang isang 2010 na modelo ay maingay na nag-overheat habang ito ay ginagamit at malamang malapit na itong masira. Zoe, hindi mo ba dinaya ang opisyal na site? Para sa pinakabagong modelo, binago ang puting ilaw at disenyo, nagdagdag ng touchpad, at ngayon ay gumagamit na ito ng M2 chip. Halatang namula ang mukha ni Zoe at pilit na pinigilan ang galit. Ang model na binanggit mo ay hindi pa naiilabas sa loob ng bansa. Si Sabrina siguro ang bumili ng peke. Paano niya nagawang bumili ng ganyan kamahal na computer? Nagsigawan ang mga kasamahan sa trabaho at walang humpay na kinutya si Sabrina. Ang mga salita ay walang kwenta para makipagtalo pa. Uminom si Sabrina ng tsa at nagpatuloy sa paggawa ng disenyo. Until the end of the day, nagkagulo na naman ang opisina. Miss Murphy, nandito na naman ang mayamang tagapagmana para i-date ka sa Valentine's Day. Sa labas ng kumpanya, pinalibutan ng malaking grupo ng mga babaeng kasamahan. Ang mapagmataas na si Zoe, na humaharang sa kalsada na may isang pamilyar na Maybach na nakaparada sa malapit. Sabrina, nasa entrance na ako. Nag-text si Sandro kay Sabrina 2 minutes ago at kasabay nito, lumabas sa driver's seat ang isang lalaking nakasuot. Habang naglalakad si Sabrina sa likod ng pinto, labo niyang nakikita sa gitna ng mga tao ang isang pandak at matabang lalaki na may makinis na noo at isang gold na relo. Hindi ba't yun ang boyfriend ni Zoe? Lumingon si Sabrina para tingnan ang mga tao at nakilala niya ang lalaki bilang driver ng kanyang boyfriend. Agad na naintindihan ni Sabrina ang sitwasyon. Ang tinaguri ang mayamang ipinagmamalaki ni Zoe ay driver ng boyfriend niya. Zoe, susunduin kita mamaya. Kailangan ko makipagkita sa kliyente ngayon. Hinila ng driver si Zoe sa isang tabi at nagsalita sa mahinang boses. Ngunit narinig yun ni Sabrina. Sinong kliyente mo? Lalaki o babae? Mukhang problemadong tanong ni Zoe. Babae ang kliyente ko. Babalik ako pagkalipas ng kalahating oras para gugulin ang bakante kong oras kasama ka. Bago pa man matapos ang mga ito sa pag-uusap, umarap na si Sabrina sa paningin ni Zoe. Mabilis na napalitan ang ekspresyon ni Zoe sa pagiging maangas, na tila pinagmamalaki ang Louis Vuitton na bag. Siya nga pala, kailangan ko pa mag-shopping kasama ang mga kaibigan ko. Sunduin mo ako sa mall pagkalipas ng kalahating oras. Paulit-ulit na tumango ang driver, at pagkatapos ay sabay-sabay na nagsalita ang mga kasama ni Zoe. Zoe, sasama kami sa'yo. Hanggang sa lumakad si Sabrina papunta sa Maybach, habang nakatingin sa kanya ang lahat. Tumahimik ang lahat sa daldalan. Nang sandaling iyon, agad na nakita si Sabrina ng driver, at pinagbuksan siya nito ng pinto sa likod. Hininaan ng driver ang boses at ngumiti. Miss Holland, please. Napatulala ang mga kasamahan ni Zoe at nagbulungan. Ang dating mapang-asar na ekspresyon ni Zoe ay namula. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding galit. Sandro. Sigaw ni Zoe nang sumunod siya. Suot ang mataas na high heels. Natigilan ang driver na nagpapanggap na Sandro at tumulo ang pawis sa kanyang noo. Siya ba ang sinasabi mo, kliyente?
Tanong ni Zoe nang makita si Sabrina. Napansin ni Sabrina ang driver na nakatingin sa kanya at sa likurang bintana dahil nananatili sa passenger seat ang boyfriend niya na si Sandro. Nang sandaling iyon, mabilis na inabot ng driver ang braso ni Zoe at sinubukang magpaliwanag. Si Sabrina ay galing lamang sa aglupalop ng bundok gamit ang isang lumang termos na ipinasa ng mga henerasyon at gumagamit ng peking Apple na laptop ni hindi niya makilala ang suot kong Dior. Kaya paano mo siya naging kliyente? Ang tirada ni Zoe ay lalong nagpapintig sa tenga ni Sabrina. Zoe, magpapaliwanag ako sa ibang araw, sabi ng driver habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Bakit, Sandro? May gusto ka ba sa kanya? Kung tutuusin, hindi mo ako mapapanalo. Matapos mo akong habulin na walang humpay, marahil ang isang babaeng tulad niya ay pera lamang ang habol sa'yo. Nakikipaglandian siya sa mga lalaki sa unang araw niya sa trabaho. Noon ay umugong ang mga bulungan sa paligid nila. Paano nakilala ni Sabrina si Mr. Adams? May kinalaman kaya ito sa kanya? Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kotse mula sa passenger seat at lumabas ang boyfriend ni Sabrina na mukhang nalilito. Ang papalubog na araw ay tumama sa kanya na nagpamukha sa kanyang katangkaran at hindi ka panipaniwalang kagwapuhan. Ang chismis sa gitna ng karamihan ay naging tinig ng pagsamba sa kasintahan ni Sabrina na nagpabilis ng tibok sa puso niya. Anong nangyayari? Tiningnan ni Sandro ang kanyang driver na may kalmadong mga mata. Basang-basa ng pawis ang t-shirt ng driver. At bago pa ito makapagsalita, ay umalingaw-ngaw na naman ang matalas na boses ni Zoe. Sandro, hindi pa ba sapat sa'yo ang panglalandi ni Sabrina? Tapos ngayon, may iba pang nakatago sa kotse. Bago pa man makapag-react ang sino man, itinaas ni Zoe ang kanyang kamay at inihampas yun sa mamahaling kotse ng Maybach. Kalahating buwan mo na akong nililigawan. At nang sandaling lumitaw si Sabrina, lumipat ka ng panig. Nakakadiri ka. Pabago-bagong isip, anak mayaman. At si Sabrina, kahit mahirap at wala sa uso, sinusubukan pa rin agawin ng aking lalaki. Bagay na bagay sa kanya ang pagiging cheap. Sa isang malakas na tunog, tinadyakan ni Zoe ang Maybach. Sa patuloy na pagtatanong ng boyfriend ni Sabrina, sa wakas ay isiniwalat niya ang totoo. Ako si Sandro, at si Sabrina ang girlfriend ko. May problema ka ba dyan? Lumingon ang boyfriend ni Sabrina kay Zoe, na ngayon ay nakakayom ang mga kamao, at nanlilisik ang tingin kay Sabrina. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, at ang driver ay tila nagyayelo sa kinatatayuan. Ang gasgas sa kotse, at ang halaga ng pagpapalit ng emblem, ay may kabuuang 175,000. Kung susubukan mong tumakas, asahan mo ang isang demanda mula sa akin. Natigilan si Zoe sa mga pangyayaring ito at hindi nakapag-react. Kenneth, gamit ang sasakyan ko na walang pahintulot sa oras ng trabaho at sa pagsira sa aking reputasyon, haharapin mo ang abogado ko para sa paninirang puri. Bukod dito, opisyal kitang tinatanggal at ibabawas ang mga gastusin sa iyong sweldo. Kung hindi ito saklaw ng iyong sweldo, ang hukuman ang magdidesisyon. Malumanay na inalo ni Sabrina ang kanyang boyfriend at umupo sa passenger seat. Natigilan ang mga katrabaho nilang babae habang nakatingin kay Sabrina at Sandro na tila hindi makapaniwala. Napakapit ang driver na si Kenneth sa binti ng boyfriend ni Sabrina na si Sandro at nagpahayag na kaawa-awang hinaing. Mr. Adams, I'm sorry. I'm sorry, Mr. Adams. Magbabayad ako. Babayaran ko kung anong kailangan. Huwag mo lang akong tanggalin sa trabaho. Mahirap makahanap ng disenteng trabaho sa panahon ngayon. Sinipa ito ni Sandro at sumakay sa kotse nang hindi lumilingon. Naiwan si Zoe na nakatayo doon at ang mukha nito ay tila nawala ng kulay. Habang papaalis ang kotseng sinasakyan ni Sabrina at Sandro, nakita ni Sabrina sa bintana na ibinato ni Zoe kay Kenneth ang sirang emblem ng sasakyan.
Pagkatapos ng hapunan, naalala ni Sabrina ang kanyang LV bag at di kalidad na isa na gawa sa pambihirang kahoy. Elisa, bakit hindi ko nakikita ang LV bag na pinadala ko sa iyo para linisin? Naglilinis si Elisa sa sala at halos madapa siya sa sofa nang marinig ang tanong ni Sabrina. Ma'am, I'm sorry. Nakalimutan kong kunin. Huwag ka mag-alala. Kunin mo na lang bukas. Ihanda mo na lang. Hahanap na lang ako ng isang tao upang ayusin yun. Namula ang mukha ni Elisa. Ma'am, kailangan mo ba talaga bukas? Medyo magulo ang storage room. At baka mahirapan akong hanapin. Sabi ni Elisa na bahagyang nanginig. Nagkaroon ng kutob si Sabrina at inilabas niya ang isang telepono. Elisa, kailangan ko yun bukas. Alam kong mahirap itong trabaho, kaya ipinili kita ng bagong telepono. Sa pagpupumilit ni Sabrina, masaya iyong tinanggap ni Elisa. Pinalitan ni Sabrina ang SIM card sa bagong telepono at kinuha niya ang luma nitong telepono. Elisa, nagkataong bumibili ang mga kaibigan ko ng lumang telepono at maaari itong mabenta ng 3,000. Paano kung tulungan kitang ibenta? Nanginginig ang mga mata ni Elisa nang banggitin ni Sabrina ang pera. Nang sumunod na araw sa trabaho, nagpakita si Zoe ng may makapal na makeup at isang bahagyang pasa sa kanyang kamay. Kakainom pa lang ni Sabrina ng 2 anti-inflammatory pills nang makarating sa kanyang tenga ang chismis ng mga kasamahan sa trabaho. Sabrina, di ba't kagagaling mo lang sa probinsya at lumuwas ka para magtrabaho? Oo, mula sa kanayunan. Ang mga tabletas ay mapait at mabilis iyong ininom ni Sabrina ng ilang dago. Paano mo nakilala si Mr. Adams? At paano mo siya naging boyfriend? Nagkakilala kami sa kanayunan. Malabong sagot ni Sabrina. Saang kanayunan? Isang napakalaking swerte ang makatagpo ng isang tagapagmana ng henerasyon. Parang si Cinderella na nakabangga ng isang Prince Charming. Ang mga babaeng kasamahan ay nag-uusap palayo habang si Mina na nakaupo sa malapit ay iniisip na may naririnig siyang mga bagay. Anak mayaman lang siya, pero hindi siya kumikita gaya ng daddy ko. Hindi na nakatiis si Zoe at tinitigan si Sabrina ng masama. Siya nga naman, si Zoe ang tagapagmana ng may-ari ng opisina natin. Hindi siya maluloko ng ganyang peking tao. Ang lalaking Adams na yun ay interesado lamang sa mga babaeng taga-probinsya. Tulad ni Sabrina, hindi katulad ni Adrian, na totoong devoted kay Zoe. Mayaman, capable at gwapo, na talagang kahanga-hanga. Kung ikukumpara sa isang tulad ni Sandro, milya-milya ang agwat nito. Si Adrian, bilang mapagmahal na kapatid ni Sabrina, ay talagang namumukod-tangi. Ngunit pagkatapos, ay nagsimulang mag-alala si Sabrina. Paano magkaka-interest ang kanyang kapatid sa isang peking tulad ni Zoe? Nang sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Zoe at mabilis na hininaan ang kanyang boses habang naglalakad palabas ng opisina. Samantala, sinimulang isync ng computer ni Sabrina ang isang nakarecord na pag-uusap sa telepono. Ang tawag ay nagmula sa telepono ni Elisa. Mabilis na ibinaba ni Zoe ang telepono at pagbalik niya ay medyo namumutla siya. Zoe, pinadalhan ka ba ni Adrian ng concert ticket? Sumulyap si Zoe ng masama sa mga kasamahan sa trabaho na nagtanong. Every month, pumupunta ako sa mga concert theater since Adrian is so talented and devoted to me. Bakit naman hindi ako pupunta? Zoe, nakakaingit ka. Sobrang iniidolo ko si Adrian. A beloved national figure. Ang kanyang mga ticket ay nabenta ng 3,000 kada isa. Napakaswerte mo, Zoe. Noon, naisuot na ni Sabrina ang headphone at tahimik na pinlay ang recording. Anak, kailangan mong ibalik ang bag na ibinigay ko sa'yo. Gustong kunin ni Ma'am. Di ba sabi mo marami siyang bag?
at hindi niya mapapansin na may nawawala. Hindi ko alam na hahanapin niya ang isang yan. Ikukuha na lang kita ng mas maganda next time. At ang isal na ibinigay ko sa'yo, kukunin niya para ipaayos. Ma, di ba sinabi mo ayaw niya? Talaga bang may pakialam ang isang mayamang tao sa isang bagay na walang halaga? Pag uwi ni Sabrina kagabi, bumili siya ng bagong telepono. At itinakda itong automatikong mag-record ng mga tawag at i-upload ang mga ito sa kanyang iCloud account. Nais niya kumpirmahin ang kanyang hinala. Una, anak ba talaga ni Elisa si Zoe? Pangalawa, hindi ba sa kanya talaga ang bag at isal ni Zoe? Tulad ng inaasahan, tama lahat ng hinala niya. Nang tumingin siya sa Louis Vuitton na bag na nasa mesa ni Zoe, parang tinaga ng kutsilyo ang puso niya. Regalo yun sa kanya ng kanyang ama noong bumalik siya sa bansa. Pero ninakaw ng babaeng sinungaling na ito para magpakitang gilas. Inisave niya ang recording at tahimik na inihanda ang mga susunod na hakbang. At pagkatapos ay nag-focus siya sa trabaho niya. Hindi nagtagal. Natapos niya ang library design project na itinalaga ng boss niya. Pagkatapos ay ipinadala niya sa kalbong designer. Mabilis siyang kinontak ng kapatid niya. Sabrina, huwag mo kalimutang pumunta sa concert ngayong gabi. Ngayong tanghali, dinala ni Sabrina si Mina sa cafeteria para umorder ng pagkain. Pagkatapos uminom ng anti-inflammatory kaninang umaga, nagkaroon na ng gana si Sabrina sa pagkain. Sa wakas ay makakakain na muli siya ng karne. Sab, sa tingin ko ang damit ng lola mo ay maganda at ang termos na ginagamit mo ay nagpapanatili ng init. Kaming mga ordinaryong babae ay nakakakuha ng boyfriend na ka-level namin. Si Adrian ay napakagwapo, ngunit sadyang hindi maganda ang kanyang taste. Paano siya mahuhulog sa isang tulad ni Zoe? Sa tuwing binabanggit ni Mina ang pangalan ng kapatid niya, hindi nito maiwasang mapasimangot. Dream guy ko siya sa loob ng 2 taon. Pero kung sakaling magiging boyfriend siya ni Zoe, magiging hater niya ako sa isang iglap. Pero walang nag-expect na pagkatapos ng concert, ang nakarating sa entertainment news headlines, kasama ang kapatid niya, ay napabalitang girlfriend siya ni Adrian. Sa gitna mismo ng venue, inilaan ni Adrian ang pinakamagandang upuan para sa kapatid niyang si Sabrina. Umupo si Sabrina sa front row para makita ang napakagaling na performance ng kanyang kapatid. Pagkaraan ng 2 taon, tunay na nakamit ng kanyang kapatid ang pangarap. Gumawa ito ng sariling pangalan at bumalik sa bansa. Tuwing intermission, ang napakalaking hall ay napuno ng masigabong palakpakan. Adrian, ikaw ay sadyang napakahusay. Ikaw ang aming maipagmamalaking idolo. Dream guy, you will marry me. I want you to be my husband. Ito ang mga salitang maririnig mula sa crowd. Hanggang sa nagdilim ang silid at natapos ang konsyerto. Sab, sumakay ka sa itim na van sa labas. Sabay tayong uuwi. Noong gabing iyon, sumabog ang mga headline ng entertainment news. At nakitang pumasok si Adrian sa mansyon kasama ang isang misteryosong babae at hindi sila umalis buong gabi na pumukaw ng alingaw-ngaw sa isang romansa. Ang Twitter at Instagram ay binaha ng malalabong larawan na in-upload ng media at ang mga komento ay dumagsa ng husto. Ang mga apps ay nag-crash ng ilang beses nang makatanggap ng agarang tawag ang kapatid ni Sabrina mula sa manager nito. Ay nag-scroll pa ng mga komento sa Twitter si Sabrina. Normal lang sa kapatid niya ang makipag-date. At walang masama kung ang babaeng yun ay siya. Ang mga komento ay medyo normal hanggang sa makita ni Sabrina ang pag-uusap na ito. Ang floral na damit na suot ng babae ay mula sa isang sikat na designer na hindi magagamit ng sino man sa merkado. Ito ay siguradong mayaman ang katayuan. Ang damit na yan ay mukhang basura. May kapareho ang damit niya. Kapareho ng damit ng kasamahan ko sa trabaho. Malinaw na ito ay lumang damit ng kanyang lola. Mahinahong ibinaba ni Sandro ang telepono
At pagkatapos makipag-usap sa kanyang manager, nagpa siya siyang humanap ng angkop na dahilan upang linawin ang mga bagay na pinag-uusapan sa loob ng ilang araw. Ngunit ang sitwasyon ay tila nawala ng kontrol. Kinaumagahan, pagkagising ni Sabrina, lumabas ang buong mukha niya sa Instagram at Twitter na nakayuko para kunin ang kanyang tiket. Bago siya pumasok sa concert hall, hindi sinasadyang nahulog ang kanyang tiket. Ginawa ng kwento ng mga media ang larawang iyon. Ang babaeng ito ay kamukhang-kamukha ni Adrian na may pambihirang aura. Habang nakaupo si Sabrina sa isang upuan, kumuha siya ng isang litrato bilang alaala sa konsyerto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang babae pala sa larawan ay lumalabas na rumored girlfriend ni Adrian. Ang media ay agad na sinuri ang pagkakakilanlan ni Sabrina. Noong linggong iyon, matapang na lumabas ang pangalan ni Sabrina sa headline ng balita. Ayon sa media, 3 araw at gabing kasama ni Adrian ang babae at hindi lumabas ng bahay, kaya kumpirmadong may relasyon sila. Ngayon ang katapusan ng linggo at ang group chat ng kumpanya ay mayroong 99 na mensahe na hindi pa nababasa ni Sabrina, kasama ang kanyang pribadong mensahe na may mga pulang notification. Ang una niyang nakikita ay ang mga mata ni Adrian na ngayon ay alam niyang litong-lito. Napahamak si Sabrina. Ang issue sa pribadong relasyon ng kapatid niya ay hindi pa naaayos ng maayos at malaking gulo ang haharapin niya sa kumpanya sa susunod na Lunes. Noong Lunes, sinadya ni Sabrina na magsuot ng damit mula sa marangyang seryeng eco-friendly. Sinubukan niyang panatilihing mababa ang kanyang profile. Pero pagpasok pa lang niya sa opisina, sinalubong na siya ng pangungutya. Sabrina, talaga bang ganyan ka-cheap na bag ang dala mo? Ang eco-friendly series na bag ay mukhang isang trash bag. Pero nagkakahalaga ito ng 30,000 dolyar. Hindi ba't nakikipag-date ka sa isang mayamang lalaki? Tapos ngayon, niloloko mo ang idol kong si Adrian. Si Adrian ay isang beloved national star na pinapangarap na karamihan. Si Adrian at Zoe lamang ang nababagay. Paano siya naloko ng isang katulad mo? May pang-iinsultong sabi ng isang empleyado. Galit na galit si Zoe na halos nang gagalaiti. Paulit-ulit niyang pinadyak ang kanyang mga paa. Para sabihin ko sa'yo, hindi ka naman maganda, Sabrina. Nang matapos si Zoe sa pagsasalita, tumahimik ang buong opisina. Ngunit hindi dahil sa mga salita niya, kundi dahil nag-post si Adrian ng opisyal na revelasyon sa Twitter. Ang tweet na ito ay mas pasabog pa kesa sa nakaraang larawan na in-upload ng media. Kung hindi kami umuwi ng kapatid ko, gusto ba ng media na matulog kami sa kalye? Ang tuloy-tuloy na pasabog ni Adrian ay nagpatahimik kay Mina at maging ang mukha ni Zoe ay namutla at namuti. Sabrina, totoo ba ito? Kapatid mo ba talaga siya? Ang national heartthrob ng bansa. Ngayon ko lang napansin, magkamukha nga kayo ng kapatid mo. Pwede mo ba akong ikuha ng autograph kay Adrian? Pasensya ka na, Sabrina. Misunderstanding lang ang lahat noon. Ito ang mga salitang binitiwan ng ilang empleyado. Kapansin-pansing nagbago ang ugali ng karamihan. Ang grupo lamang ni Zoe ang may lakas ng loob na bumulong. So what kung kapatid siya ni Adrian? Tingnan niyo kung gaano kahirap manamit si Sabrina. Malamang na ampun lamang siya ng pamilya ni Adrian. Obvious naman na walang pakialam si Adrian sa kanya. Bago pa makasagot si Sabrina, nagkagulo na naman ang Twitter. Ito ay dahil nag-post na naman ang kapatid niya ng bagong update. The person I cherish in my life is my sister Sabrina. Nakita ni Sabrina si Zoe na galit na galit. Nang oras na yun, nag-lunch sila ni Mina. Pinaligiran sila ng mga pamilyar at hindi pamilyar na babae. Balita ko kapatid mo si Adrian. Pwede ka ba naming maging kaibigan? Maaari ba kaming makakuha ng autograph at larawan? Yun ang pinakamasiglang tanghalian na naranasan ni Sabrina. At kahit bumalik sila sa opisina, sinundan sila ng mga fans ng kapatid niya.
Maasim ang mukha ni Zoe, tulad ng kanyang kondisyon. Ngunit sa pagpupulong sa hapon, bumalik siya sa dating mapagmataas. Ano ngayon kung may kapatid kang sikat? Marahil ay nagtapos ka lang sa walang pangalang kolehiyo sa bansa. Exactly. Ang aming Zoe ay nagtapos sa isang pinakasikat na universidad. Siya ay nanggaling sa isang mayamang pamilya at hindi siya tumitingin sa mga taong nasa entertainment industry. Muling naalala ni Sabrina ang sinabi ni Elisa na ang anak nitong babae ay hindi nakapasok sa kolehiyo. Kaya malamang na peke din ang degree ni Zoe. Hindi nagtagal. Ang draft ng disenyo ni Zoe ay nag-flash sa screen. Habang tinititigan iyon ni Sabrina, pakiramdam niya ay pamilyar ito. Hanggang sa may napansin siyang maliit na pirma sa likod ng design draft na SH. Nakasanayan na ni Sabrina na maglagay ng letrang SH sa mga gamit niya. Tiniyak niyang ilagay ang kanyang pirma bago ipresenta ang file. Ang project na ipinresenta ni Zoe ay maliwanag na kanyang design draft. Parang pinagpalit ng kalbong designer ang gawa nila. Si Zoe ay hindi lang nangopya, ngunit naging pabayati at hindi man lang nito napansin ang kanyang pirma. Hindi na mga ito inaasahan na ang pirmang inilagay niya ay magiging pinakamatibay na ebidensya laban sa kanilang plagiarism. Mr. Flynn, may mali ba? Sa akin project na yan. Napakurap ang kalbong designer at ngumiti ng nakakaloko. I'm certain, si Zoe ang personal kong na-recruit mula sa pinakasikat na universidad, isang nangungunang art school sa bansa. Ang kanyang kaalaman ay katangi-tangi, hindi katulad ng iyong disenyo. Nalampas sa salita at hindi magandang paraan. Siya nga pala, hindi ko pa alam kung saang university ka nagtapos. Samantalang si Zoe ay nagtapos sa pinakamahusay na universidad sa bansa. Ngunit si Sabrina ay nagtapos sa nangungunang universidad sa buong mundo. Mr. Flynn, ang record ay nagpakita na ipinadala ko ito sa iyo noong nakaraang Biyernes, 10:50 AM. Hindi kaya pinaghalo mo ang mga file? Medyo nairita si Mr. Flynn. Anong ibig mong sabihin? Paano ako makakagawa ng ganoon kaliit na pagkakamali? Kung ganoon, bakit may initial ang project design draft ni Zoe? Ang lahat ay nagsimulang tumahimik at nakinig. At nang sa wakas ay nasuri nila. Natuklasan nila ang detalyeng sinasabi ni Sabrina. Napuno ng bulungan ang meeting room. Si Mr. Flynn ay patuloy na humigop ng kanyang kape, habang si Zoe ay tumayo na nakasimango. Sabrina, kung patuloy kang magsasalita ng basura, ipapatanggal kita sa daddy ko. Mabilis na umalis sa meeting room ang designer team leader. Nang sandaling iyon, bumalik ang ngiti sa mukha ni Mr. Flynn at sinabi, si Zoe ang spoiled na tagapagmana. Kaya paano siya magiging interesado sa masama mong draft? Bago pa makatapos si Mr. Flynn sa pagsasalita, ay binuksan ng design team leader ang pinto ng meeting room. Kasunod nitong pumasok ang design director at ang daddy ni Sabrina. Natahimik ang lahat nang pumasok ang CEO. Mabilis na tumayo si Mr. Flynn at nambola. Mr. Holland, ito ay isang maliit na bagay lamang. Ang bagong empleyado ay maling inaakusahan ng isang intern ng plagiarism. Hindi na sana kita inistorbo. Namumula ang mukha ng daddy ni Sabrina at lumitaw ang mga ugat nito sa noo. Ang aking anak na babae ay nagtapos sa pinakamataas na universidad sa US. Paano niya na-plagiarize ang isang disenyo? Tama, Mr. Holland. Yan din ang iniisip ko kanina. Kaya sa iyong opinyon, paano natin haharapin ang isang intern na nagkakalat ng chismis? Seryosong sabi ng design director kay Mr. Holland. Tumayo nang may paninindigan ang CEO na si Mr. Holland at sinabi, tanggalin sila. Bakit pinananatili niyo sila? Lumingon si Mr. Flynn kay Sabrina nang may pagtataka. Pero bago pa man ito makapagsalita, ay dumiretso ang CEO kay Sabrina. Sabrina, sabihin mo sa akin, sino ang nangaakusa sa iyo ng mali?
Nang sandaling iyon, tila nagyelo ang buong opisina. Ang mga empleyado ay hindi makapaniwala. Si Mr. Flynn ay sumubsob sa mesa. At ang mukha ni Zoe ay naging kasing putla ng puting kurtina. Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Mr. Holland. Zoe, noong kinuha kita, nanumpa kang ikaw ang anak ni Mr. Holland gamit ang apelido ng nanay mo. Ang iyong mga design ay talagang nakalusot sa lambat ng universidad na lumalala sa bawat oras. At dahil CEO ang daddy mo, kailangan kong takpan ang trabaho ng ibang tao sa bawat oras. Ang daming tao na umalis nang may masamang reputasyon dahil sa'yo. So compared to that, how would I dare to offend you? Bulong ng mga mata ni Mr. Flynn habang nakatingin kay Zoe. Para naman kay Zoe, sinubukan pa rin niya ang sarili na maging kalmado. Mr. Flynn, huwag mo akong siraan. Malinaw na pinaghalo mo ang mga file. At pagkatapos, ay ginawa mo ang lahat ng mga kasinungalingang ito. Upang lokohin ang lahat. Wala ka talagang puso. Sina Zoe at Mr. Flynn ay parang tulad ng mga isda sa labas ng tubig. At hindi nagtagal, ay agad silang pinaalis ng daddy ni Sabrina. Sa wakas ay nalantad ang mapanlinlang na si Zoe. Si Zoe ay nag-impake na kanyang mga gamit sa kanyang kahihiyan. Dumating din ang mga pulis sa kumpanya matapos matanggap ang balita. Miss Murphy, inireport ni Miss Holland na ang LV bag sa iyong desk at ang rosewood easel sa tabi mo ay sangkot sa pagnanakaw. Umaamin ka ba sa iyong pagkakasala? Galit na inihagis ni Zoe ang mga dokumento at sumigaw. Paano nangyari yun? Ako mismo ang bumili nito. Miss Murphy, may mga resibo ka ba o anumang patunay? Biglang nanlumo si Zoe dahil wala siya kahit na isang ebidensya. Miss Murphy, papayag ka ba na mangolekta kami ng impormasyon gamit ang mga fingerprints? Tiningnan ng masama ni Zoe si Sabrina habang nakakapit pa rin siya sa huling piraso ng kanyang dignidad. Sige, kung yan ang gusto nyo. So what, Sabrina? Ano ngayon kung CEO ang daddy mo? Hindi mo ako maaakusahan ng pagnanakaw. Binili ko ito gamit ang sarili kong pera. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas na ang resulta ng report. Ang parehong mga item ay may mga fingerprints ni Sabrina. So what? Laging nasa opisina ang bag at easel ko. Normal lang na mainggit si Sabrina, lalo na't mukhang basurahan ang bag niya. Kaya hindi imposible na may mga fingerprints si Sabrina ang mga gamit ko. Ibinigay ni Sabrina ang kanyang mga patunay sa pagbili, pati na rin ang lumang telepono ni Elisa. Dahil sa ebidensyang ito, dinala si Zoe sa himpilan ng pulisya para imbestigahan. Umupo si Mina sa tabi ni Sabrina na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala. Sabrina, hindi ba't sinabi mo na sa probinsya ka nang galing? Tama, mula sa probinsya ng US. Napabuntong hininga si Mina. At sa Harvard ka nag-aral? Tama, sa Harvard University. Mahinahong sagot ni Sabrina. Tuwang-tuwa si Mina nang marinig yun at tila hindi pa rin nagsising-in sa kanya ang mga nangyayari. Pag-uwi ni Sabrina, dinala niya si Elisa para imbestigahan. Kinabukasan, nang ihatid si Sabrina ng kanyang boyfriend sa police station, nadatnan niya si Elisa na umiiyak at nagsusumamo. Ma'am Sabrina, please, patawarin mo na si Zoe. Napakayaman ng pamilya mo. Ang mga bagay na ito ay isang patak lang ng tubig para sa'yo. Ma'am, handa akong magtrabaho sa buong buhay ko. Isa pa, wala kaming pera. Kahit panagutin mo kami, hindi ka namin kayang bayaran. At dahil magkakilala naman tayo, huwag na natin itong gawing kahiya-hiya. Ang LV bag na yon ay regalo sa akin ng aking ama noong umuwi ako ng bansa na may sentimental value. Kaya paano ito magiging isang maliit na bagay? Pero dahil sa pakiusap mo, hindi kita maiiwasan. Gayunpaman, kung handang humingi ng tawad si Zoe sa akin, maaari ko lang ibaba ang presyo ng mga item. Kung tutuusin,
Nag-iisa lang ang bag na ito sa Asia. At ninakaw pa ito ni Zoe. Sabrina, ingatan mo yung bibig mo. Huwag mong isipin na kaya mong sirain ang nanay ko. Dahil lang sa maraming pera ang pamilya mo. Tiningnan ng masama ni Zoe si Sabrina. Kung hindi ka hihingi ng tawad sa mama ko ngayon, makikipaglaban ako sa iyo hanggang sa kamatayan. Bago pa matapos si Zoe sa pagsasalita, ay kinuha niya ang libro na nakapatong sa mesa na handang ihagis kay Sabrina. Ngunit mabilis na pumagitna ang boyfriend ni Sabrina na si Sandro at ang isang pulis. Patuloy na nag-hysterical si Zoe. Gulong-gulo ang kanyang buhok at pilit na nagpupumiglas sa mga pulis. Kasabay si Elisa sa pagsigaw ng kanyang anak na tila kumikilos na parang sila ang mga biktima. Opisyal na si Zoe at ang kanyang ina ay higit na nagkasala sa halagang 1 milyon. Kasama ang pinsala ng sasakyan ni Sandro. Sasampahan sila ng kaso at magpapatuloy nang naaayon sa mga legal na pamamaraan. Dahil walang utang na loob si Zoe, hindi na kailangan pa ni Sabrina na mamagitan. Hindi ba't isa lang itong lousy bag at sirang isal? Paano ito magiging 1 milyon? Sinusubukan mo ba kaming takutin? Ang bag na yun ay nag-iisa lamang sa Asia na nagkakahalaga ng 500,000. Ang isal ay gawa sa rosewood na nagkakahalaga ng 700,000. Ang kabuoang nawala sa ari-arian ni Miss Holland ay 1.2 milyon. Dahil sa masamang ugali ni Zoe at Elisa, sa pagtangging umamin ng pagkakasala, ang lahat ay hahawakan ayon sa mga legal na pamamaraan. Makalipas ang ilang araw, naghapunan si Sabrina kasama ang kanyang pamilya at kasintahan na tinatamasa ang pambihirang init ang muling pagsasama-sama ng pamilya. Samantala, ang telepono ni Sabrina ay binomba ng tawag ni Elisa at Zoe. Ang mga mensaheng natanggap ni Sabrina ay walang humpay na pakikiusap para sa awa. Wala itong bakas ng pang-iinsulto at pagmamataas. Makalipas ang kalahating buwan, napagtanto ni Elisa at Zoe ang kahihinatnan ng kaso sa kasong pagnanakaw ng higit sa 1 milyon. Malamang na mahaharap sila sa panghabang buhay na pagkakakulong. Sunod-sunod na mensahe araw-araw ang natatanggap ni Sabrina. Ang mensahe ay puro pakiusap para sa awa at kalunos-lunos na mga kwento. Bagamat gusto ni Sabrina na maparusahan ng malubha ang mga ito, naisip pa rin niya na hindi karapat-dapat ang ganoon kalupit na sentensya. Sa huli, tinanggap niya ang paghingi ng tawad ng mag-ina. Sumulat siya ng isang liham na humihiling sa korte na magpataw ng mas magaan na sentensya. Parehong sinentensyahan sina Zoe at Elisa ng 3 taon sa bilangguan. Sapat na ang 3 taon para pagbayaran nila ang kanilang mga kasakiman, panloloko at kayabangan. Makalipas ang 3 taon, nagpakasal sina Sabrina at Sandro at nagkaanak sila. Nagtrabaho si Sabrina mula sa departamento ng disenyo upang maging direktor ng disenyo sa kumpanya ng kanyang ama. Nabalitaan niya mula sa dating kasamahan na si Zoe at ang ina nito ay nakalaya na, ngunit ang buhay ay hindi madali para sa kanila. Ang mga kumpanya ay hindi kumukuha ng may mga kriminal na record at para sa kinabukasan ng mag-ina, wala nang pakialam si Sabrina. Naunawaan ni Sabrina na kailangan niyang panatilihin ang isang mabait na puso na may dampi ng talas.